Hello, good morning, everyone. This is Kuya Martin, and I will be doing a Bible verse reflection, and this is the Filipino version. So, Proverbs chapter 14, verse 30. A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. So, ibig sabihin, guys, itinatampok ng talatang ito ang malalim na koneksyon sa pagitan ng ating mental, emosyonal na kalagayan at ng ating pisikal na kagalingan, yan. Ang isang mapayapa at kontentong puso ay nagtataguyod ng pangkalahatang kalusugan at sigla. Sa kabaligtaran, ang pagkimkim ng inggit o selos ay mapanira na kumikilos na parang isang sakit na kumakain sa'yo mula sa loob palabas. Yun. Ang aral ay ang aktibong pagyamanin, ang kasiyahan at bitawan ang kapaitan upang matagpuan ang tunay na kapayapaan. So, in simple terms guys, ay kung at peace o mapayapa ang puso mo, ay hindi ka mapupunta sa masamang kalagayan. Yan. Yan tatandaan natin. Kapag ang puso natin ay para sa Diyos, si Jesus ang namumuno diyan, siyang may hawak ng puso mo, siya yung sentro ng puso mo. Ay walang mangyayaring masama sa iyo. Hindi ka mapupunta sa masamang landas. Yun ang palagi kong sinasabi o palagi sinasabi ng Panginoong Hesus, Panginoon sa atin. Mahalin natin at yung relasyon natin kay Jesus ang pinakamahalaga. Hindi ang relasyon mo kung kaninong tao, pamilya mo pa, kadugo, o yung kung gaano ka ka-aktibo sa iyong religious organization o sa simbahan mo, hindi. Worship mo, serve ka every Sunday, hindi. Hindi. Itong ginagawa ko na pag ng Bible, ganyan, hindi yun. Ito ay bilang instrument ng Panginoon, pagkakalat ng salita ng Panginoon, okay, ginagawa ko to. Pero, I am doing my best na mapalapit ang Panginoon sa akin. Si Jesus Christ ay mapalapit para sa akin. And that's what I want you guys to do. Kasi before it's too late, bago matapos ang ating mga buhay, habang ikaw ay buhay, yun nga ang yung word na habang buhay. Habang buhay, ikaw ay makakasama mo ang Panginoon. So, habang buhay ka, kailangan mong isama ang Panginoon sa buhay mo. Kasi kung hindi, ay mabubuhay ka sa kasalanan. Hindi, kahit sabihin pa natin ikaw ang kumpleto mo na ang Bible verse sa isip mo, sa ulado mo lahat, bawat talata, bawat salita, kada linggo sa ulo mo na ang bawat parts ng misa, mga Christian jargons, sa ulo mo na lahat. Sa religious organization, lagi ka nandyan, worship ka, ikaw ang leader, hindi pa rin yan. Gumawa ka ng sandaang mabuting bagay, hindi pa rin yan. Ayan ay ating obligasyon bilang Katoliko. Ayan ay obligasyon natin bilang Kristiyano. Ayan ay obligasyon natin bilang tao. Pero, ang dapat nating gawin, ang misyon natin bilang tao, bilang ikaw, likha ka ng Panginoon, ay yung relationship mo kay Jesus Christ. Kasi nga, ba't ka naging Christian? Ba't tayo naging Christian? Ba't tayo naging Catholic Christian? Kasi, ang mahalaga sa dito ay yung relationship natin with Jesus Christ. So, kung ganun yung puso natin, hindi tayo mapupunta sa pahamak, hindi tayo mapupunta sa madilim na landas na kung saan si Satanas ang namumuno doon sa bawat kasalanan na yun. And pag yan, yung mga inggit, yan, hindi mawawala yung mga bagay na yan sa tao inggit, selos, o sa English sa babae, insecure ka, mas maganda to, o mas maganda ang katawan nito, marami tong, mas maganda, mas sexy, ang babae, ganun, di ba,
Ang lalaki naman, mas malaki ang mas maraming babaeng nagkakagusto sa lalaking yun. Maraming pera yung lalaking yun. Sikat. So, inggit, selos, insecurity, yung pride mo, ego, pagiging double standard, lahat ng kasalanan, yan yung pumapatay sa'yo paunti-unti. Yan yung kumakain sa kaluluwa mo na dapat isa papuntang sa Panginoon, hindi sa kasalanan. So, ganun ang palaging pinapaalala sa atin ng Panginoon. Yung relationship natin sa Kanya ang mahalaga. Hindi yung kung gaano tayo ka religious sa Kanya, hindi. Yun yung papaulit-ulitin nating sabihin sa bawat isa. It's not how you practice the faith. It's your relationship with who you are believing in. And that's Jesus Christ. That's God. That's the Holy Spirit. Okay? He is your best friend and He is your best buddy. He is your best teammate in life. So, yun. God bless. Gamitin ang social media sa tamang paraan. Ikiyatin ng iba na mas makilala si Jesu Cristo. At yun, ating pabalikin ang mga naliligaw na landas. Lalo na yung mga nawawala. Napapalayo sa Kanya. Yun lang.